Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Julie Kate A. Laguda at narito ko ngayon upang ikwento sa inyo ang gamo-gamo na kwento na Ina ni Rizal. Isang gabi, habang siya'y tinuturuan ng kanyang ina, hindi niya mapigilang mabagot dahil sa maghapong pagbabasa. Nakaramdam siya ng pagod sa pakikinig, kaya ang ginawa na lamang niya ay panoorin ang mga gamo-gamo na naglalaro at lumalapit sa lamparan. Nawili siya roon at hindi na pinakinggan pa ang mga pinagsasabi ng kanyang ina. Pagod na ako at inaantok makinig kay ina. Kailan kaya kami matatapos? Tinignan ko na lang itong mga munting gamo-gamo upang maaliw ako kahit papaano. Nang muli siyang humikaw, napansin nito ng kanyang ina at naninuhan niya na hindi nakikinig pa ang anak sa kanyang mga winiwika. Makinig ka sa kwento, Pepe. Talaga po, ina? Naku, saan naman po? Nagsimulang magkwento ang ina ni Rizal. Mayroon daw dalawang gamo-gamo, isang matanda at isang bata. Mahilig silang maglaro sa tabi ng ilaw ng kandila. Isang gabi, ang batang gamo-gamo ay lumipad na lubhang malapit sa ningis ng kandila. Mag-ingat ka! Ang tawag naman ito ng gamo-gamo. Baka masunog ang pakpak mo at hindi ka na makalipad muli. Ano po ang sagot ng batang gamo-gamo, ina? Nahumaling raw siya sa ilaw ng kandila. Pakiramdam niya kasi ay tila tinatawag siya nito. At ano po ang nangyari pagkatapos? Lumapit mo ba siya roon? Oo, imbis na makinig, ay lumapit pa ito sa apoy kaya't nahagip siya at nasunog ang kanyang mga pakpak. Sinabi ko na nga ba sa'yo, ngayon hindi ka na makakalipad muli. Saad na inang gabo-gamo sa kanyang anak na hindi marunong makinig para sa kanyang gabi. Sa gabing iyon ay may natutunan ang batang Rizal. Ito ay ang pakikinig sa mga payo ng mga mas nakakatanda at hindi pagbabaliwala sa mga bagay na mas ikabubuti sa iyo. Isa pang aral na nakuha niya ay ang pagiging masunurin sa mga magulang upang hindi mapahama. Ayan lang po at maraming salamat.